Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa palagay mo, Lenny, ano kaya ang dapat kong gawin? Sinuklian muna ni Lenny ang bumiling customer bago sinagot ang tanong ni Aling Karina. Ang kapitbahay nilang humihingi ng payo kung ano ang dapat gawin sa batugang asawa nito. Tumabi siya sa mahabang bangkong inuupuan nito. Kausapin niyo ng masinsinan ng asawa ninyo. Sabihin niyo sa kanyang nahihirapan na kayo na mag-isang nagtatrabaho. Na kailangan niyo ng katuwang para sa pag-aaral ng mga anak niyo. Sagot niya. Ipaintindi niyo sa kanya na kapag nakatapos sa pag-aaral ang mga anak ninyo, may pag-asang umunlad ang buhay ng pamilya ninyo. Kayanin ko kayang sabihin sa kanya yon? Tila nag-aalang ang tanong nito. Bakit naman ho hindi? Tanong niya. Saglit na nag-isip siya. Base sa kwento nito sa kanya, ay mag-isang nagtitinda ito sa pwesto nito sa Divisoria. Mag-asawa kayo. Dapat lang na magtulungan kayo sa mga problema. Kayo na rin ang nagsabing napapagod na kayo sa pagtatrabaho ng mag-isa. Baka kaya hindi kayo tinutulungan ng asawa ninyo dahil kinakain nyo lahat ng mag-isa. Ayoko naman kasing obligahin siya. Katwiran nito. Maliho iyon, Aling Karina. Siya ang padre de pamilya. Dapat nga, mas lamang ang kagustuhan at pagsisikap niyang maiahon ang pamilya ninyo sa kahirapan. Subukan niyong kausapin siya at ipaalala iyon sa kanya. Baka masyado siyang nakontento sa setup na kayo ang nagtatrabaho para sa pamilya ninyo. Matamang nag-isip ito. Kung sa bagay, kahit minsan ay hindi ako dumaing sa kanya. Noong una naman ay matyaga siya nagtatricycle. Kung kailan pa tumuntong sa kolehiyo ang panganay namin at saka pa siya naging tamad. Siguro dahil laging sa akin tumatakbo ang mga bata kapag may kailangan sa eskwelahan. Napaisip siya sa sinabi nito. Baka naman ho hinihintay lang niyang sabihin niyo sa kanyang kailangan niyo ng tulong niya. Alam niyo naman ang mga lalaki, medyo ma-pride. Sa unang pagkakataon mula kaninang kausapin siya nito ay ngumiti ito. Siguro nga. Maraming salamat, Lenny. Tumayo na ito. Pag-uwi ko, kakausapin ko siya ng masinsinan. Wala hong anuman. Balitaan niyo ako, Aling Karina. Sagot niya. Tumango na lang ito. Ilang sandali nang nakaalis ito ay hindi pa rin siya tumitinag sa kinauupuan. Nahiling niya na sana ay maging maganda ang kahihinatnan ng pag-uusap ni Aling Karina at ng asawa nito. Tia Deli, may problema rin po ako. Lumingon siya. Napailing siya nang makita ang kaibigang si Milet. Tumayo siya para lapitan ito. Magkatabi ang pwesto nila sa dakong iyon ng kalsada. Nagtitinda siya ng lahat ng klase ng pagkaing pwedeng iihaw. Isaw, tainga ng baboy, ayudi, paa ng manok, ulo ng manok, hotdog, barbecue, liempo at tilapia. Samantalang ito ay palamig naman ang tinda. Kaya maganda naman ang tandem ng mga negosyo nila. Bakit kaya hindi mo nalang gawing negosyo ang pagbibigay ng payo? Sigurado akong iyan ang magpapayaman sa'yo. Biro nito. Pinugaw niya ang mga langaw na nagtangkang pumasok sa eskaparate kung saan nakalagay ang mga paninda niya. Nagpapatawa ka ba? Nakikita mo naman siguro kung sino ang mga nanghihingi ng payo sa akin. Baka nga pambili ng pagkain sa araw-araw ay kulang pa ang kinikita nila. Tapos hihingan ko pa sila ng bayad? Karamihan sa mga nanghihingi sa kanya ng payo ay mahihirap ding kagaya nila. Sa bagay, kibit balikat na sabi nito. Pabilhin mo na lang ng tinda mo. Siyempre, dapat package deal itong paninda ko. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Isaw nga. Sabi ng customer na lumapit. Ilan? 10, sagot nito.
Kumuha siya ng 10 isaw sa loob ng eskaparate. Ilang saglit pa ay nagdagsaan na ang mga bumibili kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong makapagkwentuhan ni Milet. Pahingi nga ng 200. Parang reynang sabi ni Lily kay Lenny. Agad na umangat ang isang kilay ni Milet nang marinig ang sinabi ng pinsan niya. Pinandilatan niya ito para wag nang magsalita pa. Madalas na magkaasaran ang mga ito. Walang imik na kumuha siya ng pera mula sa suot na dilantal. Hindi nga pala ako nagsaing, wala na ring laman ang ref. Ikaw na ang bahala sa bahay. Baka kapag umuwi si mama at nakitang walang pagkain ay uminit na naman ang ulo nun. Siguro naman ay alam mo na ang mangyayari kapag nagkaganoon. Sabi ni Lily na agad ibinulsa ang perang iniabot niya. Ang kapal! Marahil ay hindi na nakatiis na pasaring ni Milet. Tinulungan siya nitong mag-ihaw. Masama agad ang tingin ni Lily rito. Lalo pang nanliit ang singkit na mga mata. Sinong makapal? Galit na tanong nito kay Milet. Itinuro ni Milet ang nakasalang na barbecue, pero nakangisi ito. Itong barbecue, masyadong makapal ang pagkakahiwa ng taba. Parang gustong patayin sa high blood ang kakain. Makaalis na nga, mag-aamoy usok ako rito. Pero mas matindi ang amoy ng mga tao rito. Baka kumapit pa sa balat ko, sabi ni Lily. Inilapit ni Milet ang neckline ng suot na t-shirt sa ilong. Naligo ako! Pahabol nito sa papalayong si Lily. Ipinagpasalamat niyang hindi na iyon narinig ng pinsan. Kung hindi, ay baka kung saan pa umabot ang eksenang iyon. Pareho pa namang palaban ang mga ito. Ang yabang ng pinsan mo? Akala mo kung sinong mabango? Halos mahilo naman ako sangsang ng pabango niyang imitation lang naman. Nakasimangot na sabi ni Milet sa kanya. Hindi na siya kumibo. Ayaw niyang gatungan ang galit nito para sa pinsan niya. Alam mo, hindi na ako magtataka kung isang araw ay mabalitaan ko na lang na na-rape ang Lily na yan. Anito habang nakasunod ang tingin kay Lily. Hindi pa masyadong nakakalayo si Lily. Mukhang tinatarayan pa nito ang mga tambay sa kanto. Bakit naman? Tanong niya kay Milet. Tingnan mo naman kung manamit, halos kita na ang kaluluwa. Hindi niya magawang kontrahin ang sinabi nito. Talagang ganoon manamit si Lily. Mas maikli, mas gusto nito. Mahilig din ito sa body fit na mga damit. Sa puntong iyon ay tapos na yata makipagtarayan si Lily. Ipinagpatuloy na nito ang paglalakad. As usual, umiimbay na naman ang mga balakang nito. Madapa sana o kaya mahulog sa bukas na manhole, sabi ni Milet. Milet! Saway niya rito. Sinimangutan siya nito. Ewan ko sa'yo, Lenny. Hindi ko alam kung dapat kitang ipagpagawa na ng rebulto sa kamartiran mo o ipabaril sa luneta dahil sa katangahan. Hindi siya kumibo. Paulit-ulit na niyang narinig ang litanyang iyon mula rito. Sanay na siya. Hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka sa poder ng mag-inang impaktita na yun. Abay sa kinikita mo lang sa pagtitinda ng barbecue, kaya mo nang mabuhay ng mag-isa. Hindi mo kailangang magtiis sa mga kontrabidang kamag-anak mo. Patuloy nito. Alam mo kung ano ang dahilan ko. Malungkot na sabi niya. Ito ang itinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan. Alam nito ang istorya ng buhay niya. Ganoon din naman siya rito. Sandaling natahimik ito. Ewan ko sa'yo, pero malambot na ang boses nito. Pumuntong hininga ito. Para kang si Cinderella, my wicked aunt and cousin. Kailan kaya darating ang Prince Charming mo? Sa kabila ng lahat ay napangiti siya. Kahit ang litanyang iyon ay pamilyar na rin sa kanya. Still, she couldn't help but smile. Sa edad nilang 19 ay naniniwala pa rin ito sa fairy tale. Samantalang siya ay hindi nagkaroon ng hilig sa mga ganoong bagay. Siguro dahil maaga siyang namulat sa realidad ng buhay, na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa "and they lived happily ever after." Anong pagkain?
Bahagya pang napapitlag si Lenny nang marinig ang boses ng Tita Edna niya. Masyado siyang abala sa paglilinis sa sala kaya hindi niya namalayan ang pagpasok nito. Pagdating niya ay nakakalat doon ang mga gamit ni Lily. Ang panlinis nito ng kuko pati na ang iba't ibang gamit nito sa pagpapaganda. Ugali na ng pinsan niya na iwanan ang mga gamit na nakakalat. Nasanay itong siya ang nagliligpit ng mga iyon para dito. Bago pa siya makasagot ay dire-diretso na ito sa kusina. Narinig niyang nagbukas ito ng kaldero. Halos alam na niya ang kasunod niyon. Lenny! Mabilis na binitawan niya ang hawak na walis at pumunta sa kusina. Tita, nakapamaywang ito habang madilim ang mukhang nakatingin sa kanya. Kapag ganoong galit ito, lalong nakakahawig nito si Bella Flores. Makapal ang makeup nito para matakpan ang mga wrinkles sa mukha. Nagtataka siya kung bakit kahit gabi na ay makapal pa rin ang makeup nito, gayong kung tutuusin ay maghapon itong nagsusugal sa mainit na pasugalan sa kabilang kalye. Kagaya ni Lily ay body fit din ang damit na suot nito. Hindi ito nahihiyang magsuot ng ganoon kahit na ilang layers ang taba nito sa katawan. Kaya nga hindi na siya nagtataka kung kanino nagmana si Lily sa estilo ng pananamit. Wala ka na bang alam na ibang ulam kundi inihaw? Abay nagmumukhang uling na ako sa kakakain ng mga tirang paninda mo. Reklamo ni Tita Edna. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong bumili ng ibang ulam, kaya ang iniuwi niya ay ang natirang inihaw na liempo at tilapia. Hindi na siya nagtangkang ihain ang tirang isaw at ayudi dahil baka itapon lang iyon ng mga ito katulad ng nangyari noon. Sasagot sana siya pero hindi siya binigyan nito ng pagkakataon. Aba naman Lenny, kaunting pakikisama naman. Baka akala mo malaki ang pinadadalang pera ng nanay mo para panggastos dito sa bahay. Kulang na kulang pa para ipambayad sa utang na iniwan niya para makalakad siya papunta sa Hong Kong. Kung hindi nga lang ba inaalala kung baka nakipagbalikan na naman ang nanay mo sa raulo mong tatay, hindi ko kakapalan ang mukha ko para ipangutang siya ng placement fee sa agency. Diyos ko, ano pa kayang klaseng pakikisama ang gusto ng mga itong gawin niya? Halos lahat ng kinikita niya sa pagtitinda ay sa panggastos lang sa bahay na uubos. Kung may naitatabi man siya, kaunting-kaunti lang. Kaya nga kahit na gusto niyang magpatuloy ng pag-aaral ay hindi niya magawa. High school lang ang natapos niya. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay punching bag pa rin kayo ng tatay mong lasenggo. O baka ngayon ay nakalibing na kayong mag-ina sa Quezon. Dagdag pa nito. Pasensya na po tita. Nagmamadali kasi akong makauwi rito dahil sabi ni Lily, hindi raw siya nakapagsaing bago umalis. Paliwanag niya. Hanggat maaari ay ayaw na niyang maungkat ang tungkol sa tatay niya. She had a bitter childhood. Battered wife ang nanay niya at siya naman ay battered child. Pero sa kabila ng pambubugbog sa kanila ng tatay niya, ay hindi pa rin ito maiwan-iwan ng nanay niya. Sobrang tanga raw sa pag-ibig ang nanay niya, ayon sa Tita Edna niya. Kung hindi pa siguro siya muntik-muntikang mamatay sa minsang pambubugbog ng tatay niya, ay hindi pa mapipilitan ang nanay niyang lumuwas sila sa Maynila. Noon lang niya na lamang may kapatid pala ito roon, ang Tita Edna nga niya. Doon sila nakipanuluyang mag-ina. Akala niya ay mas magiging maayos ang buhay nila sa piling ng mga ito. Pero hindi rin pala. Ginawa silang alila ng mag-inang Edna at Lily kapalit ng pagtira nila sa bahay ng mga ito. Pero mabuti na ang ganoon kaysa naman makita niyang sinasaktan ang nanay niya. Kaya nga kahit hirap din sila, ay tinatanaw niyang utang na loob ang pagkupkup sa kanila ng mga ito. Saan na naman pumunta ang pinsang mong iyon? Tanong ni Tita Edna. Sakalang nabalik dito ang atensyon niya. Nagsasandok na ito ng kanin mula sa kaldero. Ipinagpasalamat niyang naiba na ang takbo ng sinasabi nito. Hindi ko po alam. Dumaan lang siya kanina sa ihawan. Sagot niya. Nagkusa na siyang kumuha ng tubig para dito. Hay nako!
Sana naman ay may magandang resulta ang pag-alagala ng pinsan mong iyon. Sana'y makabingwit ng mayaman. Siya na lang ang pag-asa kung makatira sa palasyo at makaalis sa lugar na ito. Inilapag nito ang plato sa mesa. Nakataas ang paang nagsimula ng kumain ito. Ni hindi ito nag-abalang tanungin kung kumain na siya. Patalilis na bumalik na siya sa sala. Ipinagpatuloy niya ang naudlot na paglilinis doon. Malalim na ang gabi nang pumasok si Lenny sa silid niya. Noon lang siya natapos sa paglilinis ng bahay. Pagkatapos niya sa sala, ay ang kusina naman ang inimis niya. Gabundok na ang hugasing plato roon. Nangingitim na rin ang tile sa lababo. Maliit lang ang silid niya. Pang-isahang katre at isang maliit na tokador lang ang kasya roon. Pero hindi siya nagrereklamo. Kaunti lang naman ang mga gamit niya kaya kasya lang iyon sa maliit na tokador. Sa maliit na silid na iyon ay malaya siyang gawing anuman ang gustuhin niya. Nagpalit siya ng pantulog. Bago mahiga ay kinuha niya ang nakakwadradong litrato nila ng nanay niya. Kuha iyon bago ito umalis papunta sa Hong Kong. Sa kabila ng nararamdamang pagod ay napangiti siya. Marami ang nagsasabing magkahawig sila ng nanay niya. Hindi niya kailanman tinutulan iyon. Pinagmasdan niya ang mukha ng nanay niya sa litrato. Hugis puso ang maliit na mukha nito. Malalaki, ngunit deep-set ang mga mata nito. Katamtaman ang tangos ng ilong nito. Ang pinaka-asset niya ay ang mga labing likas na mapupula kahit walang bahid ng lipstick. Bukod sa magkahawig sila, ay nama na rin niya ang kayumangging balat nito. Pero para kay Lily ay kulay aita na sila. Palibhasa, maputi ito. Anak daw ito ng tita Edna niya sa isang PhilAm. Bigla ay namiss niya ang presensya ng nanay niya. Mahigit 1 taon na rin mula nang umalis ito papunta sa Hong Kong. Regular naman ang palitan nila ng mga sulat pero hindi niya alam ang address nito roon. Si tita Edna ang unang bumabasa ng mga sulat ng nanay niya kahit para sa kanya naman ang mga iyon. Palibhasa, kasabwat nito ang kartero sa kanilang lugar kaya ni minsan ay hindi bumagsak sa mga kamay niya ang mga sulat ng nanay niya. Kapag sasagutin naman niya iyon ay si tita Edna din ang naghuhulog niyon sa post office. Wala rin siyang ideya kung saan napupunta ang perang ipinapadala ng nanay niya para sa kanya at kung magkano iyon. Pero alam niyang ang buong akala nito ay nag-aaral na siya sa kolehiyo base na rin sa mga sulat nito. Hindi niya maitanong sa tita Edna niya ang tungkol doon dahil nagsisimula pa lang siya ay naglilita niya na ito ng mga utang na loob na dapat nilang tanawin dito. Hindi rin niya magawang ipagtapat sa nanay niya ang tungkol sa ginagawa ni tita Edna sa takot na baka umuwi ito sa Pilipinas at makipagbalikan sa tatay niya. Noong bago ito umalis ay sinusuyo na naman ito ng tatay niya. Natatakot siya na bumigay na naman ito. Alam niyang mahal pa rin ito ang tatay niya. Kapag ganoon ay tatahimik na lang siya. Ilang beses na rin niyang naisip na umalis na sa bahay na iyon. Pero hindi niya magawa dahil alam niyang mapuputol ang komunikasyon nilang mag-ina kapag umalis siya. Tanging konsolasyon na lang niya ang isiping kapag bumalik na ito ay magkakasama na uli sila. Ang sarap talaga ng sauce ng barbecue mo, Lenny. Parang may gayuma. Babalik-balikan mo ang timpla. Sabi ni Bongbong habang pinapapak ang isaw na binili nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ginagayuma ka ni Lenny kaya patay na patay ka sa kanya? Tanong ni Milet dito. Kung si Lily ang mortal enemy number 1 nito, ang manliligaw naman niyang si Bongbong ang pumangalawa sa listahan nito. Ikaw ang nagsabi noon, hindi ako. Sagot ni Bongbong na hindi tinapunan ng sulyap si Milet. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Nagbo-beautiful eyes pa. Hindi ka na bababalik sa pamamasada mo? Disimuladong pagtataboy niya rito. Kanina pa kasi ito nakatambay roon. Hindi naman niya ito diretsahang maitaboy dahil panay ang bili nito ng paninda niya.
Duda nga siyang baka naubos na ang kinita nito sa maghapong pamamasada. Hihintayin na kitang magsara para ako na lang ang service mo pag uwi. Sagot nito. Pumalatak si Milet. Sus! Kahina ng pakiramdam mo, Bongbong. Sakalang bumaling dito si Bongbong. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin, Milet? Dahil isa kang malaking abala rito sa pwesto namin. Kanina ka pa nakatambay rito. Bakit hindi mo asikasuhin ang pamamasada ng tricycle mo para dumami ang kita mo? Mataray na sagot ni Milet. Iyon ang kanina pa niya gustong sabihin kay Bongbong. Pero hindi niya ito madiretsya dahil baka mapahiya ito. Pero parang hindi naman ito ininda ang pagtataray ni Milet. Wala nang pasahero. Ayaw nilang sumakay sa tricycle, nagtitipid sila. Mas gusto nilang maglakad. Papiloso pong sagot nito. Paano ka aasenso kung ganyan ang katwiran mo? Patuloy ni Milet. Hindi agad sumagot si Bongbong. Waring malalim na nag-iisip. Kapag kuwan ay matamang pinagmasdan nito si Milet. Para namang nailang si Milet. Anong itinitingin-tingin mo riyan? Naisip ko lang ang posibleng dahilan kung bakit ayaw na ayaw mong naririto ako at nagpapalipad hangin kay Lenny. Ngumisi ito. Hindi kaya ano? Tila naiinip na tanong ni Milet. Hindi kaya nagseselos ka kay Lenny? Natawa siya sa tinura ni Bongbong. Isang matalim na tingin ang ibinigay sa kanya ni Milet bago nito hinarap si Bongbong. Hoy Bongbong, baka nananaginip ka ng gising. Bakit ako magseselos? Ewan ko sa'yo. Hibit balikat na sagot ni Bongbong. Bago pa makahirit uli si Milet ay bumaling na ito sa kanya at nagpaalam. Tinanguan na lang niya ito. Hoy Lenny, baka maniwala ka sa ilusyon ng Bongbong na yon, sabi ni Milet sa kanya. Hindi Prince Charming yon. May dahilan ba para maniwala ako sa kanya? Nanunodyong tanong niya. Isang matunog na, wala, ang isinagot nito sa kanya. Pero nakapagtatakang tumayo ito para haluin ang tinda nitong buko juice. Pinagmasdan niya ito. Lalong nadagdagan ang pagdududa niya nang hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanya. Nawala lang ang atensyon niya rito nang may lumapit para bumili ng barbecue. Papupuntahin ko nga si Mia rito, Lenny. Payuhan mo naman tungkol sa pakikipagnobyo niya, sabi ni Aling Bebang. Nagkatinginan sila ni Milet sa sinabi nito. Bakit ho? Anong problema? Tanong niya kay Aling Bebang. Hindi niya pinansin ang panlalaki ng mga mata ni Milet sa kanya. Sinabihan na siya nitong tigilan na ang kabibigay ng payo dahil ginagawa lang siyang takbuhan ng lahat ng may problema sa lugar nila. Ang tingin daw ng mga ito sa kanya ay reincarnation ni Tia Deli. Mas maganda nga lang daw siya. Bumaba ang mga grado sa eskwelahan. Paano'y inaabot ng hating gabi ang nobyo sa pagdalaw sa bahay? Hindi na tuloy nakakapag-aral ng leksyon niya. Sagot nito. Natatakot akong baka hindi siya magtapos ng valedictorian sa high school. Iyon pa naman ang inaasahan ko para malibre siya sa pag-aaral sa kolehiyo. Sinubukan niyo na ho bang kausapin si Mia? Tumango ito. Ayaw makinig sa akin. Ang katwiran ay makikipagnobyo lang naman daw siya. Hindi pa naman daw mag-aasawa. Wala raw siyang balak na matulad sa akin na maagang nag-asawa, kaya naghihirap ang buhay. Baka sa boses nito ang lungkot. Naawa naman siya rito. Sige ho, papuntahin niyo rito. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Sagot niya. Tila nakahinga naman ito ng maluwag. Hindi matapos-tapos ang pasalamat nito sa kanya hanggang sa makaalis. Ako rin, Lenny. Ano kaya ang maipapayo mo sa akin para mapasagot kita? Tanong ni Bob. Mataba ito kaya ganoon ang bansag ng mga taga roon sa kanila. Iyon ang nakasanayan niyang itawag dito. Ni hindi niya alam ang tunay na pangalan nito. Si Milet na ang sumagot dito. Magpaliposuction ka muna.
Si Milet naman palabiro. Nagkakamot sa ulong sabi ni Bob. Hindi ako nagbibiro. Best friend ko si Lenny kaya alam ko ang type niya sa magiging boyfriend. Ang gusto niya, mukhang baby na macho, hindi yung lalaking puro baby fats. Nagtatanong ang mga matang tumingin sa kanya si Bob. Nagbibiro lang si Milet, Bob, sabi niya. Palihim niyang inapakan ang paa ni Milet para wag nang humirit pa ito. Sakalang tila nagliwanag ang mukha nito. Pagkatapos kunin ang pinalutong barbecue at liempo ay nakangiting umalis na ito. Pinapaasa mo yung tao sa ginagawa mo, sabi ni Milet. Hayaan mo na siya. Hindi naman formal na naniligaw yun, sabi niya. Kahit maraming nagpapalipad hangin sa kanya sa ihawan, ay wala namang nagtangkang pumanhik sa bahay ng Tita Edna niya para formal na manligaw. Bagay na ipinagpapasalamat niya. Wala naman siyang balak na makipagnobyo sa panahong iyon. Excuse me. Halos sabay na nag-angat ng mukha sina Lenny at Milet. Walang bumibili sa paninda nila kaya nakaupo lang sila sa bangko at nagkikwentuhan. Tumambad sa paningin nila ang isang nakangiting babae. Tumirik kasi ang sasakyan ko sa may kanto. Magtatanong lang sana ako kung may malapit na talyer dito. Si Bongbong ang sumagot dito. Meron akong alam na talyer sa kabilang kanto. Kaibigan ko ang may-ari nun. Pwede bang magpasama roon? Alanganing tanong ng babae. Sure, sagot naman ni Bongbong. Hoy Bongbong, magpakabait ka ha? Pahabol ni Milet dito. Kunot noong tiningnan ni Lenny si Milet. Pero kay Bongbong nakatingin si Milet. Madilim ang mukha nito. Bakit? Dati na naman akong mabait pa. Nakangiting sagot ni Bongbong. Bumaling ito sa babae. Tara na miss. Tumingin sa kanya ang babae. Tila nang hihingi ng saklolo. Mabait si Bongbong miss. Sasamahan ka niyan sa talyer ng kaibigan niya. Paniniyak niya rito. Wala namang record sa barangay nila si Bongbong na nambastos ng babae. Sa katunayan ay gentleman ang tingin niya rito. Thanks, sabi nito. Sakalang ito sumunod kay Bongbong. Tiningnan niya si Milet. Masama pa rin ang mukha nito habang sinusundan ng tanaw si Bongbong at ang babae. Mukhang mayaman ang isang yun, sabi nito. Mukha nga, sang-ayon niya. Signature ang suot nito mula ulo hanggang paa. Iyong tipo ng mga gamit na sa mamahaling butik sa mall lang nila nakikita kapag nagwi-window shopping sila. Iyon lang ang libangan nilang magkaibigan kapag wala silang magawa. Bakit mo nga pala sinabing magpakabait si Bongbong kanina? Tanong niya. Wala lang, paiwas na sagot nito. Hindi na niya kinulit ito. May namumuong hinala sa isip niya pero gusto niyang kusang magtapat ito sa kanya kapag handa na ito. What do you call this again? Itinaas ni Aiza ang hawak na isang stick ng isaw. Hindi na niya mabilang kung ilang stick na ang nakain nito. Isaw, sagot ni Lenny. Masarap pala ang isaw. Komento nito at muling kumagat sa isaw. Nagkatinginan sila ni Milet. Pagkatapos magawa ang sasakyan ni Aiza sa talyer ng kaibigan ni Bongbong, ay bumalik pa ito sa pwesto nila para magpasalamat. Ipinarada nito sa kabilang kalsada ang dala nitong RAV4. Nakiupo ito sa bangko nila at nakipagkwentuhan kaya nalaman nila ang pangalan nito. Galing daw ito sa subdivision na malapit doon nang tumirik ang sasakyan nito. Bumili ito ng tinda nila at kumain. Hindi sila nakapansin ng kahit na anong pandidiri sa parte nito habang tila sarap na sarap ito sa pagkain ng tinda nila. Sa katunayan ay mukhang enjoy na enjoy pa ito. Wala itong pakialam kahit na nakakatawag ito ng pansin ng ibang bumibili sa kanila dahil halatang halata ang kaibahan nito sa kanila. Sa tansya niya ay kaedad nila ito. Hindi maikakailang mayaman ito sa klase ng pananamit nito.
Tatlo ang butas sa kaliwang tainga nito na may nakakabit na iba't ibang klase ng hikaw at 2 naman sa kanang tainga. Maikli ang buhok nito na may highlights pa. Pero ang talagang giveaway sa estado nito sa buhay ay ang malaporselanang kutis nito. Aristokratang-aristokrata ang dating ng matangos na ilong nito. 5 pa ngang stick ng isaw, sabi nito nang maubos ang kinakain, at 1 order ng gulaman. Hindi ka pa ba busog? Hindi nakatiis na tanong ni Milet. Halatang amused ito sa appetite ng bisita nila. Umiling ito. Masarap ang tinda nyo, bago sa panlasa ko, sagot nito. Nagkibit balikat si Milet. Hindi kaya maimpatsyo yan? Pabulong na tanong nito sa kanya. Wag naman sana, aniya. Nagsalang siya ng 5 stick ng isaw tulad ng sabi ni Aiza. Maluluto na iyon nang marinig niyang may tumunog na cellphone. Nilingon niya ang pinanggagalingan niyon. Nakita niyang dumukot si Aiza sa bulsa ng jeans na suot nito. Napansin niyang sumimangot ito nang tumingin sa maliit na screen niyon. Sa halip na sagutin ay muling ibinulsa nito ang cellphone. Matagal pa ba? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Malapit na, sagot niya. Patuloy sa pagring ang cellphone nito. Bakit hindi mo sagutin ang tumatawag sa'yo? Tanong ni Milet na marahil ay hindi na nakatiis. Saglit na tila nag-isip si Aiza. Kapag kuwan ay muling dinukot ang cellphone. Sinagot iyon ng isang walang ganang, "Hello?" Sandaling nakinig ito sa sinasabi sa kabilang linya. "Don't worry, I'll be heading straight home." Tila iritadong sabi nito. Ilang sandali pa ay tinapos na nito ang pakikipag-usap. "Pwede bang ipabalot na lang?" Tanong nito sa kanya. "Oo naman," sagot niya. Tahimik lang itong nanonood sa tabi niya habang panay ang paypay niya sa iniihaw. Nang maluto ay ibinalot niya ang isaw na binili nito. "Pakidagdagan ng sauce ha?" sabi nito. Dinagdagan naman niya iyon bago iniabot dito. "I like you," sabi nito nang iabot sa kanya ang bayad. "Pwede ba akong bumalik uli rito?" Talagang ikinagulat niya iyon. Wala sa hitsura nito ang gugustuhin pang bumalik sa lugar nila. Masyadong alangan ito roon. Pero tumango na lang siya. Hindi naman niya pag-aari ang lugar para pagbawalan ang kahit sinong pumunta roon. Isa pa, good customer ito. Nang makaalis si Aiza, ay lumapit sa kanya si Milet. "Mukhang may bagong biktima na naman ang sauce ng tinda mo," sabi nito. "Babalik nga kaya iyon?" "Ewan ko." Sa sandaling paghaharap nila ni Aiza, aminado siyang magaan ang loob niya rito. "Sana nga bumalik yon. Dumadami lalo ang bumibili sa atin dahil sa kanya," dagdag pa ni Milet. Halatang nabago ang impresyon nito kay Aiza. Hindi niya pwedeng kontrahin ang sinabi nito. Maraming bumili ng araw na iyon dahil kay Aiza. Para bang curious ang mga ito kung bakit may mistisang naligaw sa pwesto nila. Pero alangan nga ito sa lugar nila, lalo pa ang tumambay roon. Nagdududa siya kung babalik pa ito roon. "Sigurado ka bang hindi ka absent ngayon, Aiza?" Nagdududang tanong ni Lenny rito. Mahigit 1 buwan na ang nakalilipas mula nang humingi ito ng tulong sa kanila. Tinotoo nga nito ang sinabing babalik ito roon. Katunayan ay regular na nila itong bisita sa ihawan. Maging si Milet ay kaibigan na rin ang turing dito. 100% sure, sagot ni Aiza na hindi natinag sa pagpapaypay sa iniihaw. Ganoon ito tuwing dumarating doon. Agad na inaako ang pagpapaypay sa iniihaw. Walang pakialam ito kung amoy usok man ito pag-uwi. "Absent ang teacher ko sa last subject ko, kaya dito na ako dumiretso." Lagi niyang pinagsasabihan ito na wag nang maging pala absent. Nagtapat kasi ito na tinatamad pumasok sa eskwelahan at laging naglalakwat siya.
Sinabi niyang maaari lang na pumunta ito roon kung talagang wala itong pasok. Nalaman na rin nilang first year college ito sa Assumption at nakatira ito sa Forbes Park. Masyadong vocal ito sa pagsasabi tungkol sa private life nito. Pero hindi ito ang tipong mayamang mata pobre. Sobrang down to earth nito. Barbecue nga, Aiza. Kandautal na sabi ni Bob. Ilan? Tanong niya. 10. Sagot nito. Ni hindi siya nito tinapunan ng sulyap. Gulaman, Bob? Tanong ni Millet dito. Kumango si Bob pero nanatiling kay Aiza nakatingin. Napapailing na lang siya habang pinagmamasdan ang mga ito. Mula nang makita ni Bob si Aiza ay nabaling na kay Aiza ang pagtingin ni Bob sa kanya. Marami pang mga taga roon ang attracted kay Aiza at vocal ang mga ito sa pagpapahatid ng paghangang iyon. Hindi naman niya pinipigilan ang mga ito dahil hindi naman bastos ang dating sa kanya. Si Aiza man ay hindi sinusupladahan ang mga ito. Abalang-abala sa pagpapaypay si Aiza habang masayang nakikipagkwentuhan sa kanila. Aminado siyang lalong naging masaya sa pwesto nila mula nang dumating ito. Madaldal din ito kagaya ni Millet kaya magkasundo ang mga ito. Oh Aiza, baka magkulay-uling ka na rin. Biro ng bagong dating na si Bongbong. Galing ito sa pamamasada. Malapit na rin ito kay Aiza. Kaya nga wag kang masyadong tumabi at baka mahawa sa'yo. Pasaring ni Millet dito. Tiningnan ni Bongbong ang sariling braso. Hindi naman ako kulay-uling. Umismid si Millet. Anong tawag mo sa kulay mo? Kayo mangging kaligatan. Ito ang kulay na gustong-gusto ng mga babae. Sagot ni Bongbong. Talaga lang ha? Sino naman ang mga babaeng humahabol sa'yo? Hindi ayon sinagot ni Bongbong. Sa halip ay bumaling ito sa kanya. Barbecue nga Lenny, 2. Kumuha siya ng order nito at isinalang iyon sa ihawan. Mukhang wiling-wili ka na rito, Aiza. Sa bagay, para hindi lang si Lenny ang maganda rito, sabi ni Bongbong. Sabay-sabay silang napatingin kay Millet. Nabitiwan nito ang hawak na baso. Sorry. Hinging paumanhin ito sa bumibili ng gulaman. Kumuha ito ng panibagong baso at nagsalin doon. Nilapitan niya ito. Okay ka lang ba? Oo, okay lang. Bakit naman hindi? Bago pa niya mausisa ito ay napigilan siya nang marinig ang pagtawag sa pangalan ni Aiza. Nandito na naman si Hitler. Narinig niyang bulong ni Aiza habang nakatingin sa lalaking palapit sa ihawan. Sinundan ni Lenny ang hinayo ng mga mata ni Aiza. Napako ang mga mata niya sa tinutukoy nitong Hitler. Pero kahit na paano niya pagmasdan ang lalaki, hindi niya makita si Hitler dito. Kahit sa malayo, alam niyang masyado itong gwapo para maging kamukha ng diktador. Naka-Amerikana ito at mukhang kagalang-galang. Halata ang kumpiyansa nito sa sarili sa paraan ng paglalakad nito. Kahit ang mga nakatambay na lalaki sa ihawan ay halatang nailang sa presensya nito. Nang tuluyang makalapit ito ay lalong nakumpirma ang hinala niyang gwapo talaga ito. Bahagyang nakakunot ang noo nito. Matamang nakatingin ito kay Aiza. Parehong matangos ang ilong ng mga ito. He had a firm, full mouth. Ang pisngi nito ay mamula-mula na tila kay sarap haplusin. Ito na yata ang pinakagwapong lalaking nakita niya sa buong buhay niya. Saka lang niya napansin ang sariling reaksyon. Malakas na malakas ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Uuwi na tayo, Aiza. Look at you. Halata ang disgusto nito nang pasadahan nito ng tingin si Aiza. What do you think you're doing? Parang bulang naglaho ang paghangang naramdaman niya para dito. Pakiramdam niya ay kasama siya sa hindi nito nagustuhan. Kuya Adrian. Nagtangkaring humalo sa usapan si Bongbong. Pero tiningnan nito ng masama si Bongbong
kaya siguro hindi na nito itinuloy ang tangkang pagsasalita. "Halika na, Aiza." Puno ng otoridad ang boses nito. Tumingin muna sa kanya si Aiza na para bang hinihingi ang opinyon niya. "Safe ka ba sa kanya?" Tanong niya kay Aiza. Gusto niyang masigurong hindi naman ito sasaktan. "For Pete's sake, I'm her brother. Bakit hindi siya magiging safe sa akin?" Tila hindi makapaniwalang sabad ng lalaki. "Naniniguro lang ako," sabi niya. "I'll be fine, Lenny." Paniniyak ni Aiza sa kanya. Ibinabano nito ang hawak na pamaypay. "Babalik ako," sabi nito bago nagpatiuna ng maglakad. Nilampasan nito ang tinawag nitong Kuya Adrian. Dire-diretso ito sa nakaparadang RAV4. Sumunod na rin ang lalaki. Tinungo nito ang Mercedes-Benz na itim. "Ang sungit naman pala ng kapatid ni Aiza," komento ni Milet nang wala na ang mga ito. "Mayabang ka mo," komento naman ni Bongbong. "Pero in fairness, gwapo siya," dagdag ni Milet. May ngiti sa mga labi nito. Matalim na tingin ang ipinukol nila rito. Ilang sandali pa ay tila nakalimutan na ng lahat ang nangyari. Bumalik na sila sa kanya-kanyang ginagawa. Sila na ang nagtuloy sa pag-iihaw. Pero hindi maalis sa isip niya ang nangyari. Halata ang iringan sa pagitan ni na Aiza at ng kapatid nito. Kahit paano ay nagkaroon siya ng ideya kung bakit mas pinili pa ni Aiza na maglagi roon kaysa umuwi sa bahay ng mga ito. Hindi naman pala maganda ang samahan nito at ng kapatid. Narealize din niya kung gaano pa kakaunti ang nalalaman niya tungkol kay Aiza. "Aiza!" Masiglang tawag ni Milet. Napatingin siya sa kabilang kalsada. Doon madalas na ipinaparada ni Aiza ang RAV4 nito tuwing dumadalaw sa kanila. Naroon nga ito. Nakangiting pinagmasdan niya ito habang palapit sa kanila. Mahigit 1 linggo nang hindi ito nagagawi sa lugar nila. "Ang tagal mong nakalimot ah." Biro ni Milet dito. "Medyo nagpa-good shot lang," sagot naman ito. Agad na nag-flash sa isip niya ang gwapong mukha ng kapatid nito. Pinalis niya iyon sa isip. Mula noong makita niya si Adrian ay lagi niyang naaalala ito. "Kumusta kayo rito?" tanong ni Aiza. "Malungkot nung hindi ka na dumadalaw. Akala namin hindi ka na babalik eh," sagot ni Milet. Tumawa ito. "Pwede ba naman yun? Nandito ang mga tropa pips ko." Natawa na rin sila ni Milet. Nakuha nito kay Bongbong ang salitang iyon na ang ibig sabihin ay tropa o barkada. Maya-maya pa ay kinuha na nito ang pamaypay na hawak niya at inako ang pag-iihaw. Lumapit siya rito. "Hindi ka ba pinagbawalan ng kuya mong pumunta rito?" "Binawalan, pero huwag mong intindihin yon. He's too busy to continue following me," sagot nito. "Namiss ko ang isaw rito." Tumingin ito kay Milet. "Pati na rin ang gulaman mo." "Ang daming nakamiss sa'yo rito. Hinahanap ka lagi ng mga fans mo," sabi ni Milet. Napansin niyang masiglang-masigla ito. "Namiss ko rin silang lahat," sagot ni Aiza. Habang pinagmamasdan niyang nakikipagbiruan ito kay Milet, na-realize niyang na-miss din niya ang presensya nito. Masaya siya na nakabalik ito roon. Parang si Aiza ang katuparan ng kapatid na babaeng pinapangarap niya noon. Muntik nang matapon ang sauce na isinasali ni Lenny sa plastic nang walang babalang siniko siya ni Milet. "Ano ka ba, Milet?" sabi niya. Nang tingnan niya ito, para itong tangang nakatunganga sa harap ng tindahan nila. Nakanganga pa. Sinundan niya ang tinitingnan nito. Siya man ay saglit na napatunganga sa nakita. Ang gwapong kapatid ni Aiza. "Pwede ka bang makausap?" Walang paligoy-ligoy na tanong ni Adrian. "Tungkol saan?" "Tungkol kay Aiza." "Pwede." Lihim na kinastigo niya ang sarili.
Bakit ba iisang salita ay nagkakanda-utal-utal pa siya? Tumingin ito sa paligid. Pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Naintindihan naman niya ang ibig sabihin nito. Nakatingin kasi sa kanilang dalawa ang mga naroon. Hindi man lang itinago ang pakikinig sa pag-uusap nila. Ang teenager na bumibili ng barbecue ay talagang titig na titig pa rito. Inalis niya ang suot na delantal at iniabot iyon kay Milet. Saan mo gustong mag-usap tayo? Tanong ni Adrian nang bahagyang makalayo sila. Kahit saan. Mabilis na sagot niya. Naisip niyang yayain ito sa malapit na karinderya. Pero nang tingnan niya ang hitsura nito, naisip niyang alangan ito roon. Hindi bagay ang suot nitong formal suit sa isang karinderya. Isa pa, hindi siya nakakasigurong makakapag-usap sila roon ng sarilinan. Hindi yata uso sa lugar nila ang salitang privacy. I know a restaurant, malapit lang dito. Is it okay kung doon tayo mag-usap? Tumango na lang siya. Kahit paano ay gentleman din naman ito. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng Mercedes-Benz nito. Lalong nadagdagan ang panliliit na naramdaman niya. Natutokso siyang tingnan ang swelas ng sandalyas na suot niya. Baka madumihan niya ang sahig ng mamahaling sasakyan nito. Bahagya siyang nangaligkig nang sumakay ito. Hindi niya matiyak kung dahil iyon sa lamig ng aircon o dahil sa presensya nito. Parang ang sikip-sikip sa loob ng sasakyan. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Are you alright? Bahagyang sinulyapan siya nito bago bumalik ang tingin sa daan. Tumango na lang siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang buhay na buhay ang lahat ng pandama niya. Naaamoy niya ang pabangong gamit nito at natitiyak niyang mamahalin iyon. Pero alam niyang hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang reaksyon niya ngayong katabi ito. It was his overwhelming presence. Bago sa kanya ang ganoong pakiramdam. Walang sino mang lalaki ang nagbigay sa kanya ng ganoong tensyon. Kahit pa ang nag-iisang crush niya noong high school. Kahit paano niya pilitin ang sariling mag-relax ay hindi niya magawa. Iyon na yata ang pinakamatagal na biyaheng naranasan niya. Nakahinga lang siya ng maluwag nang iparada nito ang kotse sa tapat ng restaurant na sinasabi nito. Nang tuluyang huminto ang sasakyan, ay nagmamadaling binuksan niya ang pinto sa gawin niya. Pero dahil siguro sa tensyon ay hindi niya mabuksan-buksan iyon. Allow me. Hindi nakaila sa kanya ang tila amusement sa tinig nito. Inabot nito ang lock ng pinto. Muntik na nitong madagil ang dibdib niya kaya halos pasalya siyang sumandal sa upuan. Walang kahirap-hirap na nabuksan nito ang pinto. Nagmamadaling bumaba siya. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Are you sure you're okay? Narinig niyang tanong nito. Nang pumihit siya ay nakita niyang nagtatakang nakatingin ito sa kanya. Sunod-sunod na tango ang isinagot niya rito. Then, pwede na siguro tayong pumasok sa loob. Muli ay tumango siya. Nagpatiuna na siya sa paglakad. Bigla ay parang gusto niyang magsisi na nagpatiuna pa siya. Sa entrance pa lang ng restaurant ay parang gusto na niyang umatras. Kahit kakaunti ang kumakain doon, ay hindi maikakailang alangan siya sa lugar na iyon. Hindi bagay roon ang suot niyang kupas na maong at simpleng blouse. Pero nang isa-isahin naman niya sa isip ang laman ng cabinet niya, ay natanto niyang ganoon naman ang lahat ng damit niya. Bago pa siya makaatras, ay naramdaman niya ang paghawak nito sa siko niya. Daig pa niya ang dinaanan ng libo-libong boltahe ng kuryente sa buong katawan. Ang baduy mo, Lenny? Anang isip niya. Pero iyon talaga ang naramdaman niya nang hawakan siya nito. Nagpatianod na lang siya kung saang mesa siya igigiya nito. Mabilis siyang umupo. Kailangan niya ng suporta dahil parang bibigay ang mga tuhod niya. Parang natutunaw ang mga buto niya. Agad na may lumapit na waiter sa kanila. What do you want to eat?
Tanong nito habang pinapasadahan ng tingin ang menu. Ikaw na ang bahala, sagot niya. Nasisiguro niyang wala rin naman siyang alam sa mga pagkain doon. Nakatingin lang siya rito habang sinasabi nito ang order sa waiter. I am Adrian Aquino. Pakilala nito nang makaalis ang waiter. Kagaya ng pagkakaalam mo, kapatid ako ni Aiza. Ako naman si Lenny Buwan. Gusto niyang matawa sa apelyido niya. Masyadong ordinaryo iyon kumpara sa apelyido nito. Tunog mayaman, tunog sosyal. Alam mo na siguro ang dahilan kung bakit gusto kong makausap ka. Patuloy nito. Umiling siya. Nakabuti ang distansya sa pagitan nila kaya gumagana na uli ang utak niya. Pati ang katawan niya ay normal na uli ang kalagayan. Tumingin ito sa kanya. Kahit naiilang ay nakipaglaban siya ng titigan dito. Bahagyang umangat ang isang kilay niya. Hindi niya gustong hulaan kung ano ang gustong sabihin nito. Tungkol kay Aiza, sabi nito. Sinabi ko nang wag na siyang bumalik sa lugar ninyo. But stubborn as she is, she doesn't want to obey me. Bakit ba ayaw mo siyang pumunta sa lugar namin? Do I have to answer that? Nakakunot ang noong tanong nito. Ang ibig kong sabihin ay naiintindihan ko. Kahit high school lang ang natapos niya ay mataas ang grado din niya sa subject na English. Kanina pa niya napapansing pilit lang ang pagsasalita nito ng Tagalog. Masanay ito sa wikang Ingles. Unfortunately, kailangan mong sagutin ang tanong ko. Saglit na nag-isip ito. I guess the answer is very much obvious. Hindi bagay si Aiza sa lugar na iyon. Delikado para sa isang tulad niya ang pakalat-kalat sa lugar ninyo. Walang kidnapper sa lugar namin, Mr. Aquino. Paniniyak niya rito. Kumulo ang dugo niya sa implikasyon ng sinabi nito. Sa buong panahong inilagi niya sa lugar nila, ay wala naman siyang nabalita ang heinous crime na ginawa ng mga taga roon. Ang masasabi lang na sakit ng mga tao roon ay mahilig sa tsismisan, maglasing, magsugal at pakialaman ang buhay ng ibang tao. Sa lugar nyo, pero paano ang ibang makakakita sa kanya roon? Paano ka nakasisigurong safe ang lugar nyo para kay Aiza? Aminin nating masyadong open for target si Aiza kapag naroon siya. Hindi naman siguro lingid sa iyo na uso ang kidnapan ngayon. Ayoko lang na malagay sa alanganin ang kapatid ko. Paliwanag nito. Natahimik siya. May punto naman ito. Hindi niya kayang garantiyahan ang safety ni Aiza mula sa mga kamay ng mga magtatangkang dumukot dito. At kahit nagaano pa ka-at-ease si Aiza sa lugar nila, hindi maipagkakailang hindi nila ito kauri. Kinilabutan siya sa tagpong sumingit sa isip niya. Agad na pinalis niya iyon. Kung ako ang masusunod, ay uupa ako ng bodyguards para kay Aiza. But she threatened to run away if I did. At sa puntong ito, alam mo na sigurong kayang gawin ni Aiza ang anumang sabihin niya. Parang gusto niyang maawa rito. Halatang suko ito sa katigasan ng ulo ng kapatid. Alam din niyang genuine ang concern nito para kay Aiza. Problemado talaga ang hitsura nito. Titingnan ko kung ano magagawa ko. Sabi na lang niya. She sighed. Bakit ba kailangang masyado siyang maging aware sa pisikal na anyuan nito? Aasahan ko yan, Miss Buwan. Bahagyang nagliwanag ang mukha nito. His lips even twisted in what seemed to be a smile. Pero duda siya kung ngiti ngang matatawag iyon. Masyado iyong matipid. Then she wondered if he even knew how to smile. Sa puntong iyon ay dumating na ang in-order nito para sa kanila. Tahimik na tahimik ito habang kumakain. Para bang may importanteng planong nabuo sa isip nito. Hindi siya nagtangkang istorbohin ito. Habang kumakain, ay panakanakang sinusulyapan niya ito. Bahagya lang niyang nagalaw ang pagkain.
Para bang nabusog na siya sa kakatitig dito. Nagtama ang mga mata nila nang mag-angat ito ng mukha. Hindi man niya gusto ay agad na nag-init ang mga pisngi niya. Huling-huli siya nito na pinagmamasdan ito. Hindi na siya nagtangkang mag-angat uli ng mukha sa takot na magkatinginan uli sila. Kunwari ay abala siya sa pagkain nang bakang hindi niya alam kung ano ang timpla. May problema ba? Nagkatinginan sina Lenny at Milet nang marinig ang boses ni Aiza. Kanina pa ito naroon ngunit bahagyanan nilang nabati ito. Hindi alam ni Lenny kung paano sasabihin dito ang tungkol sa napag-usapan nila ng kapatid nito. Tumigil na ito sa pagpaypay ng iniihaw at hinarap sila. Ano ba talaga ang problema? Iminuwestra niyang umupo muna ito sa silyang naroon. Pinalitan nito ng monoblock chair ang bangkong yari sa kahoy. Wala raw kasi iyong sandalan kaya masakit sa likod. Kinuha naman ni Milet ang pamaypay at ito na ang humarap sa mga bumibili. Ilang beses siyang tumikhim para alisin ang bara sa lalamunan niya. Praktisado na niya nang nagdaang gabi ang sasabihin kay Aiza, pero ngayong kaharap na niya ito ay parang bulang naglaho ang minimorya niya. Alam mo naman sigurong gusto naming narito ka. Itinuturing ka na namin ni Milet bilang kaibigan. Kung tutuusin ay parang nakakabatang kapatid ang turing ko sa'yo. Get straight to the point, Lenny. Tila naiinip na sabi nito. Sa kabila ng lahat ay bahagyang napangiti siya. Malaki nga marahil ang pagkakaiba nito kay Adrian, pero may pagkakataong lumalabas ang pagkakapareho ng mga ito, tulad ng pagiging prangka. Makakabuti siguro kung hindi ka na muna pupunta rito, Aiza. Patuloy niya. Tila nagulat ito. Pwede ko bang malaman ang dahilan? Banayad na tanong nito. Pero nasisilip niya ang nagbabadyang iritasyon sa mukha nito. Hindi ka bagay sa lugar na ito. Sino nagsabi? Hindi agad siya nakasagot. I knew it. Pakanalahat ni Kuya Adrian ito. Exasperated na sabi nito. May katwiran ang kuya mo na mag-alala sa'yo. Kung sakaling may magtangkang gumawa sa iyo ng masama rito, walang magtatanggol sa'yo. Paliwanag niya. I doubt that, sabi nito. Kung sakali bang may magtangkang kumidnap sa akin sa harap mo, hindi mo man lang ako ipagtatanggol? Hindi siya nakaimik. Tumayo ito at bumaling sa kararating lang na si Bongbong. Ikaw, hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol? Kanino? Nagtatakang tanong ni Bongbong. Aiza. Tumayo na rin siya at lumapit dito. Nasa kanila na ang atensyon ng iba pang bumibili. Para na rin sa kabutihan mo kaya naisip namin ng kuya mong mas mabuti siguro kung hindi ka na muna pumunta rito. What is wrong with you, Lenny? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Hindi ako naniniwalang kagaya ka ni kuya. He thinks he knows what's right for me. Sino kayo para desisyonan kung ano ang mabuti at masama para sa akin? Pagkasabi niyon ay umalis na ito. Wala siyang nagawa kundi sundan na lang ng tingin ang papalayong sasakyan nito. Ano nangyari doon? Bakit biglang nag-walk out? Galit ba si Aiza? Sunod-sunod na tanong ni Bongbong. Obvious ba? Singhal ni Milet kay Bongbong. Nag-aalalang tinapik siya ni Milet. Okay lang yon. Problema na ng pamilya nila yon. Hindi na siguro tayo dapat pakialam. Marirealize din ni Aiza na iyon ang makabubuti para sa kanya. Binuntutan nito ng tawa iyon. Saka, sana naman tayong wala siya rito, di ba? Tiningnan lang niya ito. Kahit ito ay halatang hindi kumbinsido sa sinabi. Itanggi man nila, naging bahagi na ng buhay nila si Aiza. Matamlay sila pareho nang harapin ang mga bumibili sa kanila. What is wrong with you? Kung paanong padabog na pumasok si Aiza sa study room ay ganoon din kalakas ang boses nito.
Napilitan si Adrian na ibaba ang binabasang dokumento. Kapag ganoon ang mood nito, alam niyang hindi pwedeng hindi niya ito harapin gaano man kaimportante ang ginagawa niya. Sino ka para pagbawalan ang mga kaibigan kong tanggapin ako? Tanong nito. Napailing siya. Tama ang hula niyang dahilan ng ipinagkakaganoon nito. She was a spoiled brat. Kung minsan ay gusto niyang sisihin ang yumaong mga magulang sa pagpapalayaw rito. Kaya ngayon, pagkaraan ng 5 taon ay hindi pa rin niya ito mapasunod. Katunayan, may pakiramdam siyang sinasadya nitong kontrahin ang anumang desisyon niya para dito. At wala siyang ideya kung ano ang dahilan nito. Mareresolba pa siguro niya ang sangkatutak na problema sa kumpanya pero hindi ang katigasan ng ulo ng kapatid niya. You may be the president of the #1 telecommunications community in the country or the most sought-after bachelor in town, but that doesn't give you the right to shy away from my friends. Tapos ka na ba? Tanong niya nang mapansing tumahimik na ito. Marahas na bumuntong hininga ito. Padabog na umupo ito sa couch na naroon. Who do you think you are? Tumayo siya. Lumigid siya sa mahogany table at umupo sa tapat nito. He stretched his legs. Bahagya na iyong namimitig dahil kanina pa siya nakaupo. I just happen to be your brother. In case you have already forgotten, Miss Aiza. Formal na sabi niya. Nakasimangot na humalukip-kip ito. Matalim ang tinging ipinukol nito sa kanya. Bakit? Hindi naman kita pinapakialaman sa mga ginagawa mo ah. Parang batang sabi nito. I let you mind your own business. Why can't you let me do the same? Because you're only 17. Maikling sagot niya. I have my own money. Hindi kita iniistorbo with my finances. Na para bang ginusto niya iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-iwan ng probisyon ang mama nila na bibigyan ito ng buwan ng allowance mula sa namana nitong share sa kumpanya. He could not contest that no matter how much he wanted. Sa tingin niya ay hindi pa dapat ito bigyan ng layang humawak ng sariling pera. Kaya lalong lumalakas ang loob nitong magrebelde sa kanya. Siguro naman ay ipinaliwanag ng mga kaibigan mo kung bakit gusto ko sanang huwag ka munang maglagi sa lugar nila. Sabi niya. Ano naman ang palagay mo sa lugar ni na Lenny? War zone? At saka, wala namang magagawa ang mga yun kundi sundin ang iniuutos mo. The high and mighty Adrian Aquino always gets what he wants. Sarkastikong sabi nito. Pinalampas niya iyon. Kapag ito ang kaharap niya, humahaba ang pasensya niya. May sariling isip ang mga kaibigan mo. They won't agree with me if they think I am wrong. May naisip naman akong solusyon sa problemang ito. Nasa sayo nga lang kung papayag ka. Kapag sumang-ayon ka, pwede ka nang pumunta sa kahit saang lugar mo gustuhin. Sunod-sunod na umiling ito. Ayoko ng bodyguard na parang asong bubuntot sa akin. Nagkibit balikat siya. It's your choice. Tumayo ito. Lumalagotok sa sahig ang takong ng boots na suot nito. Bago ito tuloy ang lumabas ng pinto, ay pumihit-uli ito sa dako niya. You know what's wrong with you, kuya? Tanong nito. Tumatanda ka ng binata, kaya lahat na lang ng bagay ay pinoproblema mo. Why don't you get yourself a wife? Sakalang ito tuluyang lumabas. Napangiwi siya sa lakas ng pagkakabalibag nito ng pinto. But he could forgive her for slamming the door. Ang hindi niya matanggap ay ang sinabi nitong tumatanda na siyang binata. Why? He was only 30. And get myself a wife? Napailing siya sa suhestyong iyon. Kung kay Aiza nga lang ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin, kukuha pa ba siya ng isang babaeng iintindihin? Tumayo na siya at bumalik sa mesa. He felt tired. Pero kailangang pag-aralan niya ang mga dokumentong iyon dahil sa makalawa ay lilipad siya patungo sa Taiwan para makipagsara ng transaksyon sa mga inchik na nagbabalak mag-invest sa kumpanya.
He knew he had a long night ahead. Pilit na pinalis niya ang problema kay Aiza. He would deal with her when he came back. Kanina pa may kumakatok sa pinto, pero sa malas ay walang balak tumayo sina Lily at ang tiyahin ni Lenny. Masyadong abala ang mga ito sa paglilinis ng mga kuko sa paa. Napilitan siyang itigil muna ang pagtutuhog sa itinitindang barbecue para buksan ang pinto. Hindi na siya nag-abalang hugasan ang mga kamay. Aiza! Totoong nagulat siya nang makita ito. Buong akala niya ay nagkaintindihan na silang hindi muna ito gagawi sa lugar nila. Kahapon lang pala ito umabsent sa pagpunta roon. Pwede bang dito muna ako tumira? Saka lang niya napansin ang maletang nasa tabi nito. Bago pa siya makapagsalita ay narinig na niya ang boses ni Tita Edna. Nagtatanong kung sino ang kausap niya. Kaibigan ko ho, sagot niya. Anong kailangan? Tanong uli nito. Baka mangungutang, sabad ni Lily. Bago pa siya makasagot ay nabuksan na ng Tita Edna niya ang pinto at nakita si Aiza. Hindi nakaligtas sa kanya nang pagmasdan nito si Aiza mula ulo hanggang paa, maging ang maletang dala ni Aiza. Bakit hindi mo patuloy na ang bisita mo, Lenny? Bahagyang kumunot ang noo niya. Iba ang timbre ng boses ng tiyahin niya. Bumaling ito sa kanya. Nakangiti pa. Bakit dito mo sa labas kinakausap ang kaibigan mo? Pumasok ka, iha. Pasensya ka na sa bahay namin. Tumingin sa kanya si Aiza. Pinanguan na lang niya ito. Lily, sa kwarto mo na ituloy ang ginagawa mo at may bisita ang pinsan mo, sabi pa ni Tita Edna. Maang na napatingin si Lily rito. Bakas din sa mukha ang pagtataka. Ang mabuti pa, ikuha mo nang maiinom ang bisita ni Lenny. Utos pa ni Tita Edna kay Lily. Umangat na ang isang kilay niya. Masyado naman yatang hospitable ang tiyahin niya, gayong sa pagkakatanda niya ay ayaw na ayaw nitong may pinapupunta siyang kaibigan doon. Ako na ho ang kukuha, tita. Pagboboluntaryo niya. Maghuhugas na rin siya ng kamay para alisin ang toyong ginamit niya sa panimpla sa barbecue. Sa iyo ba ang sasakyang nakaparada sa tapat, iha? Narinig pa niyang tinanong ni Tita Edna kay Aiza. Opo. Dahil maliit lang naman ang bahay ay narinig niyang isinagot ni Aiza rito. Unti-unti nang luminaw sa isip niya ang motibo ni Tita Edna kung bakit magiliw ito kay Aiza. Binilisan niya ang paghuhugas ng kamay. Agad siyang nagtimpla ng juice. Isa iyon sa mga luho ni Lily. Ayaw nitong nawawala ng juice tuwing kumakain ito. Nadatnan niyang sinisipat ni Lily ang hikaw na suot ni Aiza. Totoo ba yan? Tanong pa nito. Lily! Saway ni Tita Edna dito. Napilitang umupo si Lily. Ano nga ay yung narinig kong sinasabi mo kay Lenny kanina? Nakangiting tanong ni Tita Edna kay Aiza. Kung pwede sanang dito muna ako maagap na pinutol niya ang sinasabi nito. Ang sabi ko nga ho sa kanya, masyadong maliit itong bahay natin. Pero siya naman ay maagap ding pinigilan ni Tita Edna. Sus, ano bang maliit? Pwede naman tayo magsiksikan dito. Bumaling ito kay Lily. Ikaw na muna ang gumamit ng kwarto ni Lenny. Hayaan mo muna silang mag-share sa kwarto mo. Ayoko nga. Aray! Aray na ang narinig nilang kasunod ng pagtutol ni Lily. Nang tingnan niya ito, nakita niyang hinihimas nito ang braso. Welcome ka sa bahay namin, iha. Ano nga uling pangalan mo? Pagpasensyahan mo na itong pamangkin ko't nakalimutan na tayong ipakilala sa isa't isa. Baling ni Tita Edna kay Aiza. Aiza Aquino. Sagot naman ito. Aquino? Diba mga Aquino ang may-ari ng Link Telecoms? Tanong ni Lily. Hindi na siya nagtaka kung bakit alam nito iyon. Isang certified social climber si Lily. Kilala nito ang mga who's who sa upper class ng lipunan. Sa malayong kamag-anak namin yon, sagot naman ni Aiza.
Tumango-tango ang Tita Edna niya. Pero duda talaga siya sa kislap na nakikita niya sa mga mata nito. Ma, tignan mo kung anong binili ni Aiza para sa akin. Excited na excited si Lily nang pumunta ito sa kusina. Nang mga sandaling iyon ay naghahapunan sina Lenny at ang Tita Edna niya. Mula nang tumira doon si Aiza, 2 araw na ang nakalilipas, ay isinasabay na siya sa pagkain ng mga ito. Ano yun? Tanong naman ni Tita Edna sa anak. Inilabas ni Lily mula sa bag ang isang cellphone. Hustong pumasok naman si Aiza sa kusina. Nakakahiya naman kay Aiza kung ano-ano ipinapabili mo. Sita ni Tita Edna kay Lily. Alam niyang kunwari lang iyon. Wala yun, Tita Eden, sabi ni Aiza. Maging ang pagtawag na iyon ay kagustuhan din ng tiyahin niya. Kumain na ba kayo? Tanong ni Tita Edna kay Aiza. Kumain na kami kanina, sagot ni Lily habang sige ang kapipindot sa bagong cellphone. Tuluyan na siyang nawala ng ganang kumain. Tumayo na siya dala ang pinggan. Huhugasan na sana niya iyon nang magsalita si Tita Edna. Iwan mo na yan, Lenny. Baka mapasma ka pa dahil sa pag-iihaw mo. Si Lily na ang bahalang maghugas niyan, sabi nito. Agad na tumalima siya. Paminsan-minsan lang mangyari na makaligtas siya sa mga gawaing bahay. Tumuloy siya sa kwarto. Kasunod niya si Aiza. Umupo siya sa gilid ng kama. May binili rin ako para sa'yo. Inilabas nito mula sa dalang paper bag ang isang kahon. May litrato ng isang cellphone ang kahon. Kompleto na yan mula sa charger, accessories at SIM card. Nilagay ko na rin ang number ko sa phone book niyan. Hindi ko kailangan yan. Formal na sabi niya. Come on, Lenny. This is a gift. A token of appreciation for your kindness. Sabi nito at umupo sa tabi niya. Hindi dapat binabayaran ang kabaitan ng isang tao. Paalala niya rito. Sandaling natahimik ito. I know. Hindi naman bayad ito. Gusto ko lang talagang bigyan ka. Para may means of communication tayo. Napabuntong hininga na lang siya. Lagi na lang itong may katwiran sa lahat ng sasabihin niya. Ayoko nang bibili ka pa ng kahit na ano para dito sa bahay. Bisita ka namin dito. Kahapon ay naggrocery ito kasama si Lily. Puro imported canned goods at items ang binili nito. Pinunori nito ang stock ng lumang refrigerator nila. Hindi ito sumagot. Sa halip ay humiga ito sa kama. Hindi man lang ito nag-abalang magpalit muna ng damit. I feel tired. Maghapon kaming naglibot ni Lily sa Green Hills. Nakapikit ito nang tingnan niya. Iniwan na muna niya ito at muling lumabas ng kwarto. Naabutan niya sa sala si Tita Edna. Nakataas ang mga paa nito sa mesita. Hindi na siya nagtaka na wala roon si Lily. Marahil ay abala ito sa bagong cellphone. Tinawag siya ng tiyahin kaya lumapit siya rito. Si Aiza? Halos pabulong na tanong nito. Natutulog ho, sagot niya. Sa pagkabigla niya ay hinaklit siya nito sa braso. Inilapit nito ang bibig sa tainga niya. Kahit mahina ay halata ang galit sa boses nito. Bakit mo pinagbabawalan si Aiza na gumastos dito sa bahay? Nagulat siya kung paano nito nalaman iyon. Naalala niyang hindi nga pala naisara ni Aiza ang pinto ng kwarto nang pumasok ito. Hindi naman soundproof ang kwarto ni Lily. Manipis na tabla lang ang nagsisilbing divider ng mga kwarto roon, kaya hindi nakapagtatakang marinig nito ang naging pag-uusap nila ni Aiza. Huwag mong solohin ang grasyang natatanggap mo mula sa kaibigan mong mayaman, Lenny. Ibahagi mo naman sa amin ang pinsan mo. Minsan lang mamantikaan ng mga imported na pagkain ng mga bibig namin. Sabi nito. Mahina pa rin ang boses. Tita, hindi ho tamang pagustusin natin siya. Bisita natin siya rito. Gusto na niyang magreklamo dahil dumidiin ang mahahabang kuko nito sa braso niya. At ano ang tama? Na tayo pa ang gumastos sa pagtira niya rito?
Tila nakalimutan na nitong hinaan ng boses dahil nasa normal volume na iyon nang muling magsalita. Aba naman Lenny, minsan gamit mo naman ang utak mo. Walang yumayaman sa pagiging mabait. Kung gusto ni Aiza na gastusan tayo, hayaan mo siya. Tama lang iyon bilang kapalit ng pagtira niya rito. Saka, sobra-sobra naman ang pera niya. Kumpirmasyon iyon ang hinala niya sa agenda nito sa pagpayag na tumira sa kanila si Aiza. Hindi ang tipo nito ang gagawa ng tulong sa kapwa nang walang kapalit. Gusto niyang mailing sa prinsipyo nitong iyon. Kahit gaano niya isipin, maliwanag na panggugulang iyon. Pananamantala, hindi niya kayang sikmurain iyon. Nasaan ba kasi ang Adrian na yon? Inaasahan niyang sa unang araw pa lang ng paglalayas ni Aiza ay susundan agad ito ng kapatid. Nakita naman niya kung gaano ka-protective si Adrian kay Aiza, pero hindi nangyari ang inaasahan niya. Baka akala mo, hindi ko napapansing gusto mong ilayo si Aiza kay Lily. Patuloy pa ni Tita Edna. Binitiwan na nito ang braso niya. Baka mas gusto ni Aiza na ang pinsan mo ang kasama. Sila naman talaga ang bagay na maging magkaibigan. Pareho silang mistisa. Babalik na ho ako sa kwarto, tita. Baka magising si Aiza. Pagdadahilan niya para makalayo na rito. Epektibo naman iyon dahil biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito nang marinig ang pangalan ni Aiza. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo ha. Mahina, ngunit may babalang pahabol ito. Tumango na lang siya. Muli siyang pumasok sa kwarto. Nagulat siya nang makitang nakaupo si Aiza sa gilid ng kama. Nakapagpalit na ito ng pantulog. Tinakpan niya ng daliri ang bibig para imuestra ritong huwag magsalita. Agad namang nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Nang sumampa siya sa kama ay binulungan na lang niya ito. Bukas na tayo mag-usap. May tainga ang mga dingding dito sa bahay. Tumango naman ito. Pinilit si Lenny ni Aiza na huwag na munang magtinda. Total ay linggo naman daw kaya magpahinga naman daw siya. Pumayag naman siya. Subconsciously, siguro ay napapagod na rin siya sa araw-araw na pag-iihaw. Hindi na niya pinanghinayangan ang kikitain sa araw na iyon. Total ay isang beses lang naman. Niyaya nila si Milet pero tumanggi ito dahil masama raw ang pakiramdam. Bakit hindi ka umalis sa bahay ng tita mo? Tanong ni Aiza. Nabitin sa ere ang kutsaritang gamit niya sa pagkain ng halo-halo. Naroon sila sa food court ng SM. Wala akong ibang mapupuntahan. Kasyual na sagot niya. Marahil ay nahalata rin nito ang totoong pagtrato sa kanya ng tiyahin at pinsan, gaano mang pagpapasweet ang gawin ng mga ito sa harap ni Aiza. May sarili ka namang kita. I'm sure, kaya mong buhayin ang sarili mo. Sabi nito. Umiling siya. Nagdadalawang isip siya kung tama bang ipagtapat niya rito ang tunay na dahilan ng pananatili niya sa bahay na iyon. What about your parents? Bakit hinahayaan nilang maltratuhin ka ng tita Edna mo? Napilitan siyang ipagtapat dito ang tungkol sa pamilya niya. At ang dahilan ng pananatili niya sa poder ng tiyahin kahit hindi maganda ang trato nito sa kanya. Wala siyang itinago rito. Total naman ay alam niya mapagkakatiwalaan ito. That's so cruel. Emotional blackmail yun. Bulalas nito. Hindi ako naniniwalang walang ibang paraan para maiparating mo sa nanay ang ginagawa sa iyo ng mag-inang iyon. Nag-isip ito. Nag-ibit balikat siya. Pabayaan mo na sila. Kapag bumalik si nanay galing sa Hong Kong, ay pipilitin ko siyang umalis na kami roon para makapagsimula kami ng bagong buhay. Hindi ko nahahayaang umalis uli si nanay para magkasama na kami. Umiling ito. Kaya may nang aapi ay dahil may nagpapaapi. Hindi mo sila dapat sinasanay na dinodominahan ka. Napatingin siya rito. Parang matured na ito kung magsalita. Naniniwala akong laging may tamang panahon para sa lahat. Pag uwi ni nanay, iyon ang panahon ng kalayaan ko. Pansamantala, magtitiis na muna ako.
Saka hindi ko naman ikamamatay ang pang-aapi nila. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, magaan na ang loob ko sa'yo. Maybe deep inside, I already knew that you're tough and capable. Imagine, ang bata mo pa para maging businesswoman. Ngumiti ito. Well, may pagkamartir nga lang, but I guess that will do. Sus, binola mo pa ako. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman kita paaalisin sa bahay. Hindi nga, giit nito. I think that's my gift. Iyong makita ko ang ugali ng isang tao. Kung maganda ba o pangit. Kung totoo o kaplastikan lang ba ang ipinapakita nila sa akin. Ang concern sa'yo ng Kuya Adrian mo, hindi mo ba nakikita? Nananansyang tanong niya. Sumimangot ito. Iba naman yun. Paanong iba? Dapat nga, mas kilala mo siya dahil magkasama kayo sa iisang bahay. Dapat mas alam mo kung totoo ba ang concern niya sa iyo o hindi dahil kapatid mo siya. Hindi kami naging close kahit minsan. Sabi nito. Napansin niya ang lungkot sa boses nito nang sabihin iyon. Bakit naman? Pilit na pinakasyual niya ang boses. Ayaw niyang mapansin nito ang eagerness niyang malaman ang tungkol doon. Baka bigla itong mailang. Ilang sandaling hindi ito kumibo. Matyaga siyang naghintay. Kunwari ay naging abala siya sa pagkain sa halo-halo. Siguro dahil sa age gap namin kaya hindi kami naging close. Maya-maya'y sabi nito. Or maybe, because Kuya Adrian is always busy. I guess, hindi kami naging close dahil hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. Noong nag-aaral pa siya, lagi siyang nagkukulong sa kwarto dahil main goal niya ang huwag maalis sa pagiging top sa klase. Agad na sumingit sa isip niya kung ano ang posibleng hitsura ni Adrian ng mga panahong iyon. At hindi niya ma-imagine na minsan sa buhay nito ay naging mukhang nerd ito. Ipinagpasalamat niyang gwapo na ito noong magkita sila. As if naman importante iyon. Nabalik kay Aiza ang atensyon niya nang muling magsalita ito. Noon namang makagraduate siya ng magna cum laude, lalo siyang naging busy. At that time, ay nagsimula na siyang magtrabaho sa company ni Papa. We hardly see each other except on special occasions na nire-require siya ni Mama na maging present sa bahay. Bumuntong hininga ito. I really miss our parents. Bakit? Nasaan ba sila? Tanong niya. They died in a ski accident 5 years ago. Malungkot na sagot nito. Oh, sorry. Hindi niya inakalang ulilang lubos na pala ito. It's okay, sabi nito. Pilit na pinasigla ang boses. Kaya nga naninibago ako sa biglang pagpasok ni Kuya Adrian sa buhay ko. He was practically non-existent 5 years ago. Noong mamatay ang parents namin, lahat na lang sa buhay ko gusto niyang pakialaman. Hindi ko talaga siya maintindihan. Mabilis na nag-isip siya. Kung tutuusin ay napakasimple lang naman ang problema ng mga ito. It was just a matter of communication gap. Ang problema siguro ay kung sino ang tatawid sa distansyang iyon. Mukha pa namang parehong ma-pride ang mga ito. Let's just drop the topic. Nakakawala tuloy ng gana. Maya-maya ay sabi nito. Tiningnan nito ang halo-halo niya. Gusto mo pa bang kumain o manood na lang tayo ng sine? Tunaw na rin naman ang kinakain niya, kaya pinili na lang niyang manood ng sine. Habang magkaagapay silang naglalakad ni Aiza, ay hindi mawala sa isip niya ang tungkol sa relasyon nito sa kapatid. Maybe she could do something about it. Kung ano at kung paano ay hindi nga lang niya alam. But maybe soon, she would find out. Si Aiza, agad na nag-angat ng mukha si Lenny nang marinig ang boses na iyon. Isang beses lang silang nagkausap pero nakapagkit na iyon sa memorya niya. Mabuti naman at dumating ka na. Nakahinga siya ng maluwag pagkakita kay Adrian. Hindi na niya pinansin ang bahagyang pagkunot ng noo nito.
agad na hinubad niya ang suot na delantal at ibinigay iyon kay Milet. Ikaw na muna ang bahala rito sa ihawan. Tumango lang ito. Sa bahay na lang tayo mag-usap, sabi niya rito. Alam niyang wala roon sina Tita Edna at Lily dahil narinig niyang magsa-shopping daw ang mga ito. May hinala na siya kung saan galing ang pera ng mga ito. Umalis din si Aiza kanina pagkaalis ng mag-ina. Pero madali na niyang mapapauwi ito kung sakasakali. Ilang saglit pa ay nasa tapat na ng bahay nila ang sasakyan ni Adrian. Nang makapasok siya sa loob ay bigla siyang nag-alangan. Nakakahiya yatang ipinakita pa niya rito kung gaano kaliit ang bahay nila. Pero pinalis niya iyon sa isip. Kung si Aiza nga ay nagawang tumira doon, hindi naman siguro ikamamatay ni Adrian ng ilang minutong pagpasok sa bahay nila. Iminuwestra niyang umupo ito. Pinigil niya ang matawa nang lumagutok ang puwet nito sa matigas na foam ng sopa nila. Nasaan si Aiza? Tanong nito. Lumabas lang sandali, sagot niya. Bakit ang tagal mong sunduin si Aiza? Hindi ko alam na naglayas siya. Kararating ko lang galing sa Taiwan para sa isang business transaction. Nang malaman ko sa maid na ilang araw nang hindi umuwi si Aiza ay hinanap ko agad siya. Kinontak ko ang mga kaibigan niya at mga kamag-anak namin. Nang hindi ko siya makita sa mga iyon ay ang lugar ninyo ang naisip ko. Paliwanag nito. Kaya pala mukhang haggard pa ang hitsura nito. Hindi niya alam kung saan ang galing ang ideya na maupo siya sa tabi nito at haplusin ang mukha nito sa pag-asang mawala ang pagod na nakikita niya roon. Pinalis niya iyon agad sa isip. Gusto mo ba ng juice o kahit anong maiinom? Naalala niyang itanong. Umiling ito. Ang gusto ko lang ay maisama na si Aiza pa uwi para makapagpahinga na ako. Talagang kailangang maisama mo na siya pa uwi. Hindi siya mapapabuti rito sa amin, sabi niya. Halata ang pagtataka sa mukha nito. Gayunman ay hindi na ito nag-usisa. Alam kong wala akong karapatang makialam sa inyong magkapatid. Pero nagsabi sa akin si Aiza tungkol sa inyong dalawa. Bahagyang kumunot ang noo nito. Naging alerto ang mga mata. Mr. Aquino, bakit hindi mo bigyan si Aiza ng kahit kaunting panahon mo? Baka iyon lang ang kailangan niya para hindi na siya maglayas uli. I don't believe this. Halata nga sa boses mo. Gusto niyang sabihin dito. Nang muli itong magsalita ay medyo mahina na ang boses. Hindi ko alam kung ano pa ang nasabi sa'yo ni Aiza tungkol sa amin. Pero kagaya nga ng sinabi mo, wala kang karapatang makialam sa amin. This is a family matter. Nagkibit balikat siya. Suggestion lang naman ang sa akin, Mr. Aquino, para hindi ka na uli mamroblema sa kapatid mo. I don't need your suggestion. Pinal na sabi nito. Ang kailangan ko ay si Aiza. Nakipaglaban siya ng titigan dito. Gusto niyang alugin ang ulo nito para matauhan. Tumayo na siya. Tatawagan ko lang siya. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Tinungo na niya ang kwarto. Kinuha niya sa cabinet ang cellphone na binili ni Aiza para sa kanya. Ipinagpasalamat niyang kahit hindi siya interesado ay pinagtiyagaan ni Aiza na ituro sa kanya kung paano gamitin iyon. Nasaan ka? Tanong agad niya nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Malapit na riyan. Ikaw? Tanong nito. Dito sa bahay. Naguguluhan man ay sagot niya. Mabuti at nandyan ka para makapag-usap tayo ng maayos. I have good news for you, Lenny. Pero sa bahay ko na sasabihin sa'yo. Malapit na ako. Pagkasabi niyon ay nawala na ito sa kabilang linya. Muli niyang ibinalik ang cellphone sa taguan niyon. Pag-alis ni Aiza mamaya ay isasauli na niya iyon dito. Napatigil siya sa paghakbang nang lumabas siya sa kwarto. Nakatulog na si Adrian. Nakapatong ang dalawang paa nito sa mesita. Sa laki nito, alam niyang hindi ito komportable sa posisyong iyon. Halos kalahati lang ng likod nito ang nakasandal sa sandalan ng sofa. Ang ulo nito ay nakasandal sa dingding na kahoy.
Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito. Gising man o tulog, hindi maikakailang gwapo talaga ito. Kahit pa nga, bahagyang nangingitim ang baba nito sa stubbles na tumutubo roon. Pero magkaiba ang ibinibigay nitong impresyon sa kanya sa magkaibang estado ng alertness nito. Kapag gising, puno ito ng otoridad. Pero ngayong natutulog ito, para itong isang sanggol na nangangailangan ng kalinga. Lumalambot din ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kagustuhang lapitan ito at haplusin ang mukha nito, na para bang maaalis niya ang pagod na nararamdaman nito. "I've got good news for you, Lenny!" Parang kulog na bungad ni Aiza nang biglang pumasok ito sa pinto. Otomatikong sinaway niya ang pag-iingay nito. Natigilan naman ito nang makita si Adrian. "Anong ginagawa niya rito?" tanong nito. Bahagyang gumalaw si Adrian. Nahiling niya na sana ay makapagpahinga pa ito kahit kaunti. Pero sa malas ay mababaw lang ang tulog nito dahil ilang sandali pa ay nagmulat na ito ng mga mata. "Aiza?" Tawag nito sa kapatid. Ibinaba nito ang paa sa sahig at dumiretso ng upo. She found his voice sexy. Kapag pala ganoong bagong gising ito, ay parang nang aakit ang boses nito. Ipinilig niya ang ulo para walisin ang agiw sa utak niya. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Aiza sa kapatid. Defensive agad ang tono ng boses nito. "Sinusundo ka," sagot ni Adrian. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa noo nito. Again, she found that gesture cute. "Hindi ako sasama sa'yo," matigas na sabi ni Aiza. "I've found myself a new home." Tumingin ito sa kanya. "And a new sibling." Marahas na bumuntong hininga si Adrian. "Napag-usapan na namin ni Lenny na uuwi ka ngayon sa Hindi mo ba ako narinig?" Putol ni Aiza sa sinasabi ni Adrian. "Hindi ako sasama sa'yo." "Hindi ka pa rin ba sasama kahit nasabihin ko sa'yong kasama natin si Lenny sa pag-uwi sa bahay natin?" "Ano?" Bulalas niya. Pakiramdam niya ay nalipat sa kanya ang paghihisterya ni Aiza sa sinabi nito. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Adrian. Ano ba ang pinagsasabi nito? Napansin niyang nagpalipat-lipat ang tingin ni Aiza sa kanila ni Adrian. "Totoo ba yun, Lenny?" "Yup," maagap na sagot ni Adrian. "Kaya kung ako sa'yo, mag-empake ka na ng mga gamit mo bago pa magbago ang isip ni Lenny." "Gee, I can't believe this!" Napapalatak na sabi ni Aiza. Bumaling ito sa kanya. "Thanks. Sigurado akong mas magiging masaya tayong dalawa sa bahay namin. That I promise you." Nang makapasok ito sa kwarto, ay hindi makapaniwalang hinarap niya si Adrian. Tumabi siya rito at kahit gigil na gigil, ay pilit niyang hininaan ang boses. "Ang sabi ko, isama mo pa uwi si Aiza sa inyo. Hindi ko sinabing kasama ako." Nagkibit balikat ito. "Nakita mo naman siguro ang conviction ng kapatid ko na wag sumama sa akin. At nakita ko naman ang concern mo sa kanya. Unless, nagkakamali ako ng pagbasa sa'yo. Alam kong gusto mong tulungan si Aiza. Ito ang naisip kong solusyon. We hit two birds with one stone. Mapapauwi natin si Aiza sa bahay at matutulungan mo siya." Tiningnan niya ito ng masama. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatiling ganoon. Basta bigla na lang siyang nailang. Saka lang niya na-realize na halos magdikit na ang mga mukha nila dahil sa pagnanais niyang wag marinig ni Aiza ang pinag-uusapan nila. Sunod-sunod na umiling siya. "Hindi ako pwedeng sumama sa'yo." "Talagang hindi pwede." Sabay silang napalingon sa gawin ng pinto. Madilim ang mukhang nakatingin sa kanila si Tita Edna. Nasa mukha nito ang pagdududa sa nadat ng eksena. Mabilis na lumayo siya kay Adrian. "Ma, kaninong tsedeng yung nakaparada sa harap?" Tanong ni Lily na halos kasunod lang ni Tita Edna na pumasok. Parang namatanda ito nang makita si Adrian. Titig na titig ito kay Adrian. Nalaglag pa ang ilang paper bags na dala nito.
patay. Lalong gugulo ang usapan sa pagdating ng mga ito at tila parang lalong makumpleto ang cast ay lumabas pa mula sa kwarto si Aiza. Marahil ay narinig nito ang komosyon sa salas. Tita Edna, kapatid ko, si Kuya Adrian. Ani Aiza na siyang unang nakabawi sa pagkabigla. Tumayo si Adrian at inilahad ang kamay sa tiyahin at pinsan niya. Halos magunahan pa ang mag-ina sa pagtanggap sa kamay ni Adrian. Pasensya ka na iho, akala ko kasi nakikipagtanan sa'yo si Lenny. Ani Tita Edna. Muntik na siyang masamid sa sinabi nito. Nakaismid naman si Lily. Si Aiza ay bahagyang ngumiti na tila nanunukso. Si Adrian naman ay nananatiling blanko ang mukha. Maupo ka uli iho, sabi ni Tita Edna. Naku naman Lenny, hindi mo man lang ipinagtimpla ng Diyos ang bisita mo. Ako na ang magtitimpla ma. Pagbubuluntaryo ni Lily. Nginitian pa nito si Adrian. Gumanti naman ang ngiti si Adrian. Umangat ang isang kilay niya. Sa ilang pagkakataong nagkaharap sila ni Adrian ay hindi pa siyang nginitian nito kahit minsan. Ano nga uli yung narinig ko kaninang ayaw sumama sa'yo ni Lenny? Usisa ni Tita Edna. Napatingin siya kay Aiza. Nag-a-assure ang ngiting ibinigay nito sa kanya. Susunduin ko na kasi si Aiza. Gusto ko sanang may makasama siya sa bahay at sa mga lakad niya kaya isinasama ko si Lenny. Gusto mo siyang kuning PA ni Aiza. Sabad ni Lily. Ano kayang timpla ng Diyos ang ginawa nito at ang bilis-bilis makabalik? PA? Anong PA? Tanong ni Tita Edna. As in, personal assistant. Pinagandang tawag sa alalay. Paliwanag ni Lily na umupo sa tabi ni Adrian. Gusto niyang kilabutan sa ginagawa nitong pagpapapungay ng mga mata kay Adrian. As I was saying, hindi niya alam kung nakaringgan lang niya pero parang iritado ang boses ni Adrian nang muling magsalita. Inaalok ko ng trabaho si Lenny bilang confidant ni Aiza. Kung ayaw ni Lenny, ako na lang ang alokin mo ng trabaho, sabi ni Lily. 3 pares ng matatalim na mata ang tumingin dito. Napilitan itong tumahimik na lang. Alam mo kasi Adrian, sa aking inihabili ng nanay niya iyang si Lenny. Ako na lang ang natitirang kamag-anak nila rito sa Maynila. Baka kasi magalit ang nanay niya kapag nalamang pinayagan ko siyang sumama sa inyo. Paliwanag ni Tita Edna. Aiza snorted. Pareho silang hindi kumbinsido sa acting ni Tita Edna. Pero madiplomasya si Adrian. Pwede niyo namang dalawin si Lenny sa bahay anumang oras niyo gustuhin para malaman niyo ang kalagayan niya sa bahay. Napansin niyang bahagyang kumislap ang mga mata ni Tita Edna. Pero nagpakipot pa ito. Hindi ko talaga alam kung papayagan ko siya. Baka kasi, siguro naman ay nasa legal na edad na si Lenny para magpasya tungkol sa bagay na yon. Putol ni Adrian sa sinasabi ni Tita Edna. Tumingin pa ito sa kanya na tila naghihintay na magsalita siya. Umiling siya. Hindi ako pwedeng umalis dito. Of course you can, sabi naman ni Aiza. Mag-uusap muna kami ni Lenny kuya. Ikaw na muna ang kumausap kina Tita Edna. Madali naman silang kausap. Basta masiguro lang natin sa kanila na safe si Lenny sa atin. Naguguluhan man ay nagpatianod na lang siya kay Aiza. Halos hilahin siya nito papasok sa kwarto. Alam mong hindi ako pwedeng umalis dito, sabi niya. Dahil sa nanay mo. Don't worry. Nakahanap na ako ng solusyon sa problema mong yan, sabi nito. Hinagilap nito ang purse na dala kanina. Binuksan nito iyon at iniabot sa kanya ang isang sobre. At tubiling kinuha niya iyon. Ano to? Nagtatakang tanong niya. Paano ang isang sobre ang magiging solusyon sa problema niya? Bakit hindi mo kaya basahin ang nakasulat dyan? Tumalima naman siya. Umawang ang bibig niya nang makita ang pangalang nakasulat doon. Leila Buwan. Kasama niyon ang return address nito. Kung hindi maagap na takpan ni Aiza ang bibig niya, ay kumawala na ang sigaw niya. Paano? Kanino mo nakuha ito? Hindi magkandatutong tanong niya. Pumunta ako sa post office kanina
at hinanap ko ang naka-assign na kartero dito. Kinausap ko siya at pinakiusapang ibigay sa akin ang sobrang yan. Paliwanag nito. Sinuhulan mo siya? Hindi makapaniwalang tanong niya. Agad na bumakas ang guilt sa mukha nito. Oh, I had to. Mukhang pera ang karterong iyon. Sinabi niya sa akin kung magkano ang ibinibigay ng tita Edna mo sa kanya para ibigay ng kartero ang mga sulat ng nanay mo. Magkano? Kahit paano ay nanlumo siya. Na may mga taong ipinagpapalit ang trabaho dahil sa pera. Ikinumpas nito sa hangin ng isang kamay. It's nothing. Sabi nito at binalikan ng pag-iempake ng mga gamit. Ang nanay mo lang ang dahilan kaya ka nagtitiis dito. Ngayong nasa iyo na ang address niya, wala nang dahilan para manatili ka rito. Malaya ka na, Lenny. Parang noon lang niya na-absorb ang lahat ng iyon. Nang hihinang napaupo siya sa gilid ng kama. Naririnig niya ang mga boses sa labas pero wala na siyang naiintindihan sa mga iyon. Malaya na ako. Naramdaman niyang umupo rin si Aiza sa tabi niya. Sumama ka sa amin, Lenny. Noong mapatira ako rito, narealize ko kung bakit ang lungkot-lungkot ko tuwing nasa bahay ako. I wanted a family. Napatingin siya rito. Pero may pamilya ka na. Nasa labas ang Kuya Adrian mo. Umiling ito. I guess it's too late para maging close ako sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. Is it really too much to ask na samahan mo ako sa bahay namin? Napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Pagkatapos ay napatingin siya sa hawak na sobre. Si Aiza ang dahilan kung bakit mula sa sandaling iyon ay malaya na siyang makipagsulatan sa nanay niya. At hindi siya maramot para hindi pagbigyan ang kahilingan ni Aiza. Sige, pumapayag na ako, sabi niya. Todo ang pagkakangiti nito. We're gonna have a great time together. I promise you. Tuwang-tuwang niyakap siya nito. Gumanti siya ng yakap. Inignora niya ang takot na nararamdaman. Aalis na siya ng lugar nila. Sa lugar na nakasanayan niya. Hindi niya alam kung ano ang kahihinat na niya sa desisyon niyang iyon. Pero umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Ito na nga kaya ang panahong hinihintay ni Lenny para magbago ang takbo ng buhay niya? Abangan natin sa susunod na kabanata.